Duterte. Pero ngayon, wala na si Duterte. So, wala akong ibang masasabi dito. Sarap itong mukha, dura-duraan. Sus, itong animal na pagkabalingbing. Di ba? Shout out! Walang hiya. Kaya tingnan nyo, itong itong tao na nagsalita na to, sabi, nag-umpisa daw kumbaga ang problema doon sa pag-rising kumbaga na si Sara acting presidente. Malayo pa doon nag-umpisa ang lahat. Eh bakit kung sabihin mong nag-umpisa? Pero sa totoo walang nag-umpisa. Gawa lang yan ang istorya. Talagang fabricated yan. Hindi nga yan tumanggap si Sara ng presidente yung unang pag-ano sa kanya. Ayaw niya napilitan lang. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Vice President, yung daw sinabi po niya ay conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po, lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At saka talagang worries. Nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po, kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito'y binibigyan namin ng top priority. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Nag-prepare po ng military junta kasi between the President and the Vice President, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatay sa Vice President, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po, in other countries kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo, ay mga resentment, pero although dito wala namang gaano po, maliban lang dun sa mga ka-DDS. Well, naniniwala tayo sa professionalismo ng ating armed forces. At nakikita naman natin 'yan sa mga sinasabi ng ating sa liderato ng armed forces na dapat hindi sila idinadamay sa away politika dito sa ating bansa. They are here to protect the people, they are here to protect the constitution, At sana i-spare na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin at wag na lang natin silang idamay, Katulad ng mga binitawang salita ng ating former president na talagang alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at nakakapagbigay ng ng dibisyon sa ating bansa. So, nagpapasalamat ako sa leadership ng military sa kanilang professionalismo. At talagang sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan. Kaya itong mga tao na dito sa panunungkulan ngayon, anong mukhang ang akala nila na sila na yung pinakamagaling. Sila na yung magaling mga tuwiran. Sila na yung nasa tama lahat ng oras. Pero minsan nakakairita sa bawat isa sa atin. Kasi mapansin man talaga natin na mali. Kaya lang nila pinanindigan dahil sa kanilang interes, dahil sa pagsipsip. Tingnan nyo,
Sinasabi na si Duterte, si Sara Duterte, kung kailan nagkaroon ng umpisa kumbaga yung pinagmulan ng problema, kung bakit nangyari yun. Yung nag-interest si Duterte, si Sara Duterte, na bilang presidente, na malayo pa. Kaya doon daw nag-umpisa ang gulo na yan. Sus, itong mga animal, kung sarap sampal-sampalin kung maabot pa. Sa totoo lang. Kaya wala dito sa pinag-aralan kung saan lawyer sila, anong naabot nila sa pag-aral. Eh hindi rin naman na mataas ang pinag-aralan, pero hindi rin naman ginagamit ang puso, ginagamit naman kumbaga ang panlalamang doon sa kapwa. Kaya doon nagagamit ang pinag-aralan. Paano yung mga hindi nag-aral? Nadihado, tulad sa atin. Kaya tingnan nyo, itong itong tao na nagsalita na to, sabi, nag-umpisa daw kumbaga ang problema doon sa pag-rising kumbaga na si Sara acting presidente, malayo pa, doon nag-umpisa ang lahat. Eh bakit kung sabihin mong nag-umpisa, pero sa totoo walang nag-umpisa. Gawa lang yan ang istorya. Talagang fabricated yan. Hindi nga yan tumanggap si Sara ng presidente yung unang pag-ano sa kanya. Ayaw niya eh. Napilitan lang. Hindi. Nagsip-sip talaga kayo sa kay Marcos. Nagsip-sip kayo doon sa Pangulo. Dahil yun ang nakikita ninyo na yun ang makapagbigay ng mga kagustuhan ninyo. Kagustuhan lang ninyo, hindi kagustuhan ng Pilipino. Kasi ang kagustuhan ninyo, inyo lang, hindi atin. Hindi sa ibang Pilipino, hindi sa mamamayan. Kaya kagustuhan ninyo kung magkanong ibibigay sa inyo. Kaya nagsip-sip kayo. Diba? Ngayon, tayo naman, titingnan ninyo kung paano natin ito. Ilampaso natin itong mga animal sa katarungan. Isob-sob natin sila sa kanilang kamalian. Isob-sob natin sila sa kanilang katarantaduhan. Baka akala nila, sila lang ang nakakaintindi sa batas. Sila lang ang marunong magpaliwanag sa taong bayan. At kayang-kaya nila tayo bitawan ng salita. Na kung ano-anong pinakawalan nilang salita. Akala siguro, mga tanga-tanga yung mga nanonood. Diba? Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Kasi hindi ho natin kayang masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho,
abay kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend his term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig. Ito, sip-sip itong mga tao nito. Tayo naman ang dumidipinsa, kumbaga. Dumidipinsa. Kaya siguraduhin yung sip-sipan yung Pangulo. Kasi pag sip-sip ninyo sa Pangulo, para magiging palagi magkasama kayo. Na siguraduhin yung hindi matalo yung Pangulo ninyo. Kaya, para magkaroon ng kaalaman. Tayo naman, mamamayang Pilipino, proteksyon tayo, kumbaga. Pinaglalaban natin yung kanilang pagkakamali. Pinaglalaban natin yung parehas. Kasi doon sa magsip-sip nila, sila ang nakikinabang. Yung ibang Pilipino wala. Kasi sila ang sip-sip eh. Kaya kinukontra natin na para mapuksa yung pinagsipsipan nila, mawala sa pwesto. Kaya maghanda kayo. Pero minsan, masasabi rin kasi natin na sa totoo lang mga kapwa ko Pilipino, parang wala rin tayong papuntahang iba. Kasi alam nyo kung bakit. Wala tayo sa pwesto. Itong mga tao na yan, sip-sip yan sila ngayon kay Marcos. Pero kapag si Marcos mawala, ang mailagay sa panggobyerno, sa Pangulo, Duterte na naman. Doon na naman yung sip-sip kay Duterte. Disappoint ang kalalabasan natin, mga kapatid. Diba? Disappoint. Dahil tayo yung gumagawa na para magiging matauhan at saka makontrahan ang kanilang mga pinagdadada, mga kanilang pinandigan na prinsipyong kasinungalingan. Pero nung nagsaksis na tayo, hindi pa rin sa atin ang saksis yun. Sa kanila pa rin. Kasi itong mga tao na to, andyan sa Congress, sila pa rin ang gobyerno, kumbaga. Sisip-sip na naman yung doon sa kay Duterte. Galit na naman tayo. Kaya nakakabuisit. Kaya hindi talaga, iwan ko kung saan tayo lulugar. Palagay nyo ba, saan tayo lulugar? Diba? Saan? Ikaw ang tatanungin ko. Ikaw na nanood dito. Minahal kong kapatid, minahal kong kababayan, minahal kong Pilipino, kapwa Pilipino. Saan tayo pipisto? Sa kay Marcos o sa kay Duterte, o wag na tayo makikialam, o tayo na lang ang lulusog? Sa palagay nyo. Kasi hindi tayo makakapurma sa kanila. Kasi magsipsip sila. Napuksa na natin. Kumbaga, nagsaksis yung natin, lilipat na naman doon sa pwesto natin, sip-sip na naman ulit doon sa Duterte, sila pa rin. Kasi kayang-kaya natin patunayan. Tingnan nyo. Nung panahon ni Duterte, kasagsagan ni Duterte, si Duterte yung may influensyang tao, si Duterte yung kinikilala ng buong, hindi lang ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Will nun yan. Sabi pa nga ng mga tao is Duterte 10 times better than Trump ng presidente ng Amerika. 10 times Duterte better than Trump's. Ibig sabihin, Amerika na pupahanga kay Duterte. Pero kaya tayong baliktarin. Alam niyo kung anong nangyari? Yan mga tao na yan. Dati mga congressman sa Senado, kay Duterte yan. Si Barbers, kay Duterte. Pumapalakpak pa nga yan sa advokasya ni Duterte. Ibig sabihin, pumapabor. Pero nung wala na si Duterte, si Barbers nag-imbestiga kay Duterte. Bakit daw ganun ang ginagawa? Kumbaga nagiging kasalanan, nagiging violation. Tingnan niyo. Dapat noon pa, kung hindi sila gusto, sinabi na nila noon. Ang problema, kung saan yung magkaupo, doon sila. Tayo naman palagi tayo sa kontra. Kasi kumbaga nag-iirita tayo palagi. Pag lumipas yung panalo, umikot, iba na naman ang doon tayo palagi sa talo, doon sila sa panalo. Yun ang katotohanan, mga kapatid, yun ang totohanan. Umikot-ikot ang mundo, napunta palagi sa atin ang dihado, sila palagi ang yamado. Maniniwala kayo hindi, malason man ako nitong laway ko, kaya hindi ko na alam kung saan tayo lugar lumalaban. Kaya sa palagay nyo. So ngayon, titingnan mo, anong dapat na diskarte? Yun ang nakikita ko sa mga taong tarantado dyan sa Pilipinas. Wala na kasing hiya sila, wala na kasing makapal na yung mukha ng mga congressman na yan, mga senador na yan. Robert is Barber, bali-bali, di ba? Tapos yung iba dyan, mga kriminal na nag-imbestigasyon sa kay Duterte. So ngayon, sa sunod, kakampi na naman yan sila. Tayo palagi ang kalaban ng gobyerno. Wala tayong panalo, mga mamayang Pilipino. Yun ang katotohanan. Kasi yung pinaglalaban natin pag nanalo, sip-sipan na naman nila yan. So sinong dihado? Tayo na naman dihado. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Wala na akong masasabi dito. Congressman is Barbers.
bilib talaga ako sa prinsipyo mo. Solid na solid talaga ang iyong paninindigan. Isa ka talagang dakilang sinungaling. Isa kang dakilang makapal na mukha. Idol, Congressman Robert S. Barbers. Bilib ako sa prinsipyo mo, Robert S. Barbers, bali-bali. O di ba? Yun yung sinasabi ko. Kung saan yung gobyerno, doon kumbaga sila sumusunod. Tayo naman, tagapagligtas kumbaga sa kalaban, kumbaga tayo palagi sa mamayan. Tayo ang humaharap palagi sa kumbaga intriga doon sa kapwa-tao. Pero pagdating na may panalo na natin ang pinaglalaban ng taong bayan, wala na naman ulit tayo. Kasi kung sino yung panalo, doon na naman sila, katulad na nangyari ngayon. Noon doon siya kay Duterte, talagang maniniwala ka talaga sa mga sinasabi, buong buo talaga. Totoong katotohanan na talagang tunay na tunay ang kanyang paninindigan na pabor siya sa ginawa ni Presidente Duterte. Pero ngayon, wala na si Duterte. So, wala akong ibang masasabi dito. Sarap itong mukha, dura-duraan. Sus, itong animal na pagkabalingbing. Di ba? Shout out! Walang hiya!